Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumenyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nanahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan, at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa aking katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mong upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin.
Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong-iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga abad. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nakakagayon nga. Mga mapag-imbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa, sa langit. Bakit hindi niyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi niyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nakasakdal habang may panahon, baka kalat ka rin kanya sa hukuman. At ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating ebanghelyo may pagpapahayag patungkol sa kasalukuyang panahon o tinatawag din nating signs of the times at ang tinatawag din nating pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagkikipagkasundo at ang pinakahuli ay siyempre ang paghuhukom sa atin. Unahin po natin yung mga palatandaan. Bilang mga tao, mahilig po tayo sa palatandaan. Mga tanda. Ito rin ang naghahatid sa atin, sa ating paroroonan. Tumitingin tayo ng mga sinyales kung saan araw papunta ng pupuntahan natin o yung mga marka na kailangan nating sundan upang makasunod tayo ng maayos. Ngunit dito sa ating ebanghelyo, inilaan tulad ng ating Panginoon ang mga palatandaan sa kalangitan sa panahon. Hinahamon tayo ng ating Panginoon, Jesus, na sinasabi, kung marunong kayong umasa sa itsura ng langit at lupa, bakit hindi nyo nababasa
ang mga palatandaan ng panahon. Ang tanong niya ay hindi lamang patungkol sa klima, kundi sa ating kakayahang kumilala sa kanyang presensya at sa kanyang kaharian. Kung ating uunawain ang mga teksto sa unang bahagi ng Ebanghelyo, ito ay patungkol sa pagkakataon ng ngayon. Inahalintulad ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panahon ng mga hula ng mga propeta patungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit kahit na siya mismo ang katuparan ng hulang ito, marami sa kanila ang bulag sa katotohanan na kanya ipinakita. Kaya pinagsabihan ng ating mahal na Panginoon ang nakararami na sila'y mapag-imbabaw, na marunong silang tumingin sa langit at lupa, pero hindi nila makita ang kahulugan ng oras na iyon. Ang punto ng Panginoon ay hindi dapat nating malaman ang senyales ng pangkasalukuyan upang maintindihan natin ang bawat isa, ang kalagayan ng bawat isa. Kung tayo ay may concern at pagmamahal sa isang tao, aalamin natin ang kanyang kalagayan. At kung tayo ay nagkulang, may panahon tayong makabawi. Kaya isinunod niya ang parabola ng pagkakasundo na kung saan naglahad siya ng isang sitwasyon. Kung may kalaban ka sa hukuman, makipag-areglo habang may panahon. Dapat na magising tayo sa realidad na merong paghuhukom sa ating buhay na ito. Ang Diyos ay makatarungan at ang panahon ng pagpapasya ay walang iba kundi sa kasalukuyan o ngayon. Bago mahuli ang lahat, tayo'y kumilos. Kung gayon ating pagnalayan, ano ang mga palatandaan ng ating panahon na most of the time ating binabaliwala? Sa ating modernong mundo, puno ng ingay, maraming distractions, may teknolohiya, madaling mabulag sa mga palatandaan ng Diyos. Ang pagpapatawad, ang pagsisisi, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagtugon sa kahirapan, ang pagbibigay ng pag-asa sa mga nawalan ng katarungan. Sa atin, basta maayos ang ating kalagayan, nakakalimutan natin ang kalagayan ng iba. Tulad ng mga tao noong panahon ni Jesus, tayo rin ay nahihirapang kumilos kahit malinaw na ang mga palatandaan sa ating harapan. Kaya kapag nakita natin ang mga palatandaan na ito, hinihikayat tayo na makipag-areglo at makipag-ayos. Kanino ba dapat tayo makipag-ayos? Walang iba po kundi sa ating kapwa. Sa pag-aareglo, ang paalala ng ating Panginoon, makipagkasundo agad. At hindi lamang tungkol ito sa legal na usapin. Ito ay panawagan sa pagbabago ng puso. Kung sa pamilya, ayusin natin ang hidwaan bago ito maging sugat na mahirap ng pagalingin. Kung ito ay sa lipunan, itaguyod ang kapayapaan sa halip na pagkakampi-kampihan. At sa ating relasyon sa Diyos, harapin natin ang mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. Kung ating lalaliman pa ang pagninilay natin sa Ebanghelyong ito, sinasabi ng ating Panginoon, alam natin bumasa ng kung anong panahon sa kalangitan, huwag po tayong maging weather reporter lamang. Kung gaano tayo kaalerto sa balita ng bagyo, mayroon pong kailangan gawin, tayo ay kumilos. Di sapat na alam natin na may paparating na bagyo
o uulan o mainit ang kapaligiran, ating paghandaan. At sa ating pagkasalukuyang karanasan, pag alam po natin na may korupsyon sa ating bansa, sa ating bayan, alam din po natin na mayroong magdurusang kapatid. Kung tayo ipipikit na lamang, pinarurusahan natin ang ating kapatid na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Anong pagkilos ang kailangan natin gawin? Sa ngayon, kailangan nating ipabatid sa mga kinaukulan ang ating paninindigan sa simpleng pagsuot ng puting damit o kaya yung ribbon. Ito ay pagpapaalala sa mga namumuno sa atin na tayo ay nakabantay. Na ang ating statement ay ayaw po natin sa korupsyon. Sa pamamagitan nito, nagagawa nating makipagkasundo dahil ang ating pagmamahal ang siyang sumasalamin sa pakikipagkasundo sa Diyos. At papaano natin gagawin ito? Sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Kung mahal natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng pag-aruga, pag-alaga sa kanila. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ay pagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at pagkandili. Kaya kaisa ng mga kathel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubudi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at
Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay mo.
Ang isasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Iman karapat dapat kami manlalakbay, tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Inay, dalhin kami kay Jesus, Ama, aming buhay. Tanggapin man gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang anak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinaria, ngayon taon na Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli,
umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mumuling ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway, magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 na Nobyembre at buong buwan natin ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 25, ika-4 ng hapon sa pangunguna ng Commission of Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy Sanctuary ang Harana sa Panginoon, a Christmas concert. Tampok sa gawaang ito ang mga koro na Archdiocese. Libre po ang admission, kaya't inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng awit at papuri sa Panginoon. Kaugnay po nito, pansamantalang wala muna tayong anticipated mass sa October 25, bukas ika-5 ng hapon, sa pagbibigay daan sa nasabing harana sa Panginoon. Ika-5, sa darating na November 23, ika-1 ng hapon, ay gaganapin dito sa Pambansang Dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD or person with disabilities para sa inyong mga nagnanais makiisa sa nasabing mga pagdiriwang, mangyaring makipag-ugnayan lamang agad sa ating opisina para sa mga detalye. Sa magnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa extension ng main church. Aputing rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatili natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, malangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin.
mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.